At talagang totoo naman na mas pogi kag gamay. Ay, gamay. Pogi ka talaga sa akin. So, next time, see you in Jinsan, mentor. So, sa lahat po ng narito sa Rome, narito sa ating online worship, good morning and good afternoon, maayong gabi, maayong buntag sa tanan. So, it's my kalipay kaayo nako o pribilehiyo nga nahimo kong speaker karon nga buntag. Yes. Then thankful pud ko kay bisan tuod lagyo ang matag usa naamo sa lahi nga mga lugar. Then diri ko sa spacey pero nakahimo ta sa pagdaig pagpasalamat sa atong Ginoo. So sa dili pa nato i-open ang ato ang mga Bible, please prepare our heart and minds and let us take a moment to reflect on the incredible gift we have in the scriptures. My brothers and sisters in Christ, in a world filled with noise and distraction, the Word of God stands as a beacon of truth and hope. It is a lamp to guide our steps, a source of comfort in times of trouble, mga kapatid, and source of wisdom to navigate the complexities of life. The Bible is not just a book. It is the living and active Word of God. Tama po ito, Sir Dimar, speaking to us in every season and circumstances. So, ngayong araw, we have the opportunity to dive deeper into the timeless truth found within each pages. So, our focus will be on when God says no. Kung kita tubagon sa Ginoo og dili, so unsa man kay atong bation mga kaigsunan. This topic holds immense significance for our lives as a believers. So sometimes bisan tuod magtotoo ta sa Ginoo, then naatay mga pangayoon, meron tayong mga gustong matupad o request sa Panginoon, but sometimes bisan dili ta mo sunod, bisan dili ta mo tug-an, usahay I know nga gitubag ta sa Ginoo dili. So but ituupod ko nga mas daghan og tubag ang Ginoo nga oo kontra sa dili mga tigsunan, no? I hope nga mas daghan ang iyang tubag nga gioo nga oo nga yes kontra sa no. So let us remember the purpose of our time together is not simply to gain knowledge but to encounter the living God. So my brother and sister, please open our Bible in 2 Corinthians 12 verse 7 to 10. So our title for this morning, it's all about when God says no. So kung ang Ginoo or ang Dios mosulti og dili mga kaigsunan, unsa may atong bation. Pero madre nakatry na ba ta og mga kaigsunan pag-ampo or gusto nato nga pa-promote sa trabaho or sa mga youth, sa amo ang mga estudyante gusto mo pasar sa among examination, or else naatay gipangayo nga partner sa kinabuhi unya naghatag na tag the best nga effort para sa ato or else sa mga OFW nga ang uban dili gusto ana nga lugar kay wala kan example na siya gusto nga lugar, then wala siya dito gibutang sa Ginoo, no? Naiuban nga mga OFW nga ingon sila nga dili man gud nimo ang among lugar nga gi-applyan, but diri ang opportunity
So, go with the flow na lang daw sila. Kung asa sila dalhon sa Ginoo. Pero kung sila ang pangutan-on nimo, moingon sila nga giampo na ako ni sa Ginoo pero wala man gitubag. So, inani magigsunan. So, kung ang Ginoo motubag sa ato og dili or no, unsa man gyud atong bation mga kaigsunan, no? So first, nga atong mabati kung natay pangayoon sa Ginoo, number 1 is ma-depress gid ka. Siyempre, kung ang isa ka tao na akay gihangyo sa iya ha, o niya ang iyang gitubag sa imo is dili, malain yung pud sa usahay sa iya. Pero mo ni usahay nga atong mabutang sa atong nauna nga pag ang dili na gali mo is itubag sa imo, it's a negative para sa tuwa. But now mga kaigsunan, atong sigutan nga kung ang Ginoo mo tubag og dili, it's always positive mga kaigsunan. So when God says no, we have to remember this. Na kung ang Ginoo mo tubag og dili, timan-an nato mga kaigsunan that God will do right. So ano daw, kung ang Ginoo gani mo tubag og dili sa ato ang mga kaigsunan, that God will do right. Dili gyud mamali ang Ginoo mga kaigsunan. If God says no to us, my brother and sister, God did not wrong. God was not mistaken. God was not bad. We may not always understand or comprehend His plans and purposes, but we trust in His goodness and righteousness. Because God's wisdom surpasses human understanding. He sees the bigger picture and knows what is best for us. So, pag ang Diyos nagsabi, Brother Dinmar, na hindi, ibig sabihin nun na mayroon siyang nakikita na mas bigger kaysa iyong hinihingi sa Kanya. Because God will do right, my brother and sister. The second, my brother and sister, we must remember that if God says no, that God's ways are not ours. So, it is true, brethren, my brother and sister, that God's no, because sometimes ang atong agianan, dili mo ang agianan nga gusto ihatag sa Ginoo sa toa. Tubagon gyud ta sa Ginoo dili. So in my own experience, my brother and sister, Brother Dinmar, my mentor, I experienced a lot. Like, niabot ko sa point, Miss Liz, nga, nangayo ko og partner sa kinabuhi. Partner sa life. Then, ang akong gipangayo dati, Ginoo, tagai ko og partner nga tagagawas. Like kanang dili na ko kapareha, dili na to kapareha nga isday. Kasi ang akong ginuna nga kung tagaan ko sa Ginoo partner nga tagagawas, pwede na ko siya mapasulod. Pwede na ko siya ma-convert as a Seventh-day Adventist. So mo na akong una. Then mo na akong iampo nga Ginoo, tagai ko og tagagawas nga babae nga partner aron nga ako siyang ma-convert into Adventism. So, nilabay ang mga pila ka bulan mga kaigsunan, Brother Dinmar, Sis Liz, naglabay ang mga pila ka bulan. Natingala ko, wala magigihatag ang Ginoo sa kuha. Then, I start questioning God. Lord, asa naman ang akong gipangayo sa imo ha? Asa naman ang akong request sa imo ha? Nga tagaan ko nimo og babae nga tagagawas aron akong mapasulod. Then one day, my brother and sister, sa dihang nag-join ko og literature evangelist. Pag-join gyud ako sa literature evangelist, na ako nakita niya SDA, Adventist Missionaries. Then, nalipay ko mga isuran tungod kay sa diha ako siya nakitaan, then ako siyang giobserbahan
dasig kayo. Anya, ang tibuok niya nga pamilya is a missionary. Then, ang akong prayer nga mangayo ko og tagagawas na change. Na otro ang akong pagampo. So, ang ako na pong giampo sa Ginoo, Lord, is your will. Tagae na lang ko og 7-day Adventist nga babae. Aron tabangan ko niya nga daghan ko'y mapasulod ng mga kalag sa imong tiilan. Then, after a month mga igsunan, so, gihatag siya sa Ginoo sa kuha. So, my point is like this. When God says no to us, maybe ang atong gipangayo sa iya dili mo gusto nga ihatag sa Ginoo para sa tuwa. Ang atong agianan nga giagian, dili mo ang agianan nga gusto sa Ginoo nga imong agian. Mayang ang kaduha nga atong hinumduman nga moingon ang Ginoo og dili, that God's ways are not ours. Then the third one is when God says no, my brother and sister, that a no may be the beginning of yes, according sa Acts 19:21 to 23. Sa daw, ang pagdili sa Ginoo mao ang sinugdanan sa iyang pagtugot nga oo, nga yes. Then the last one, my brother and sister, nga atong hinumduman nga kung ang Ginoo gani motubag og dili sa atong mga request, sa atong mga prayer, that the last that we remember is if God says no, that God's laws prevail in Matthew 6:11 to 22, then Thessalonians 3:10. If God says no, God wants us to prevail His law, His covenant to us, because sometimes we always asking for what we need, for what we want, but the laws of God was not in our life. This is a sad reality mga kisunan. Kay usahay kita nga mga tao, kusog ra kita mangayo, kusog ra kita mag-request sa iya. Pero kung atong i-check ang atong gagalingon, kung natay request sa iya nga dili tatubagon sa Ginoo, ang mahimong daotan ng Ginoo, maingon dahil ta Ginoo nga wala man ko nimo gitubag. Then maabot sa point nga there is a God, nabagid ay Ginoo. Pero wala man niya gitubag ang ako maapagampo. So maabot ta sa point diri aka. So man gusto sa Ginoo mga pahinumduman sa ato maigsunan. Ya kung siya gani mo subag og dili, gusto niya nga i-prevail ang iyang kasuguan sa iyang mga katawhan. Ngano man, kusog ra kay ta mangayo, kusog ra kay ta mag-request, pero ang iyang sugo mga igsunan atong nalimtan. Ang pagsimba sa adlaw ipapahulay, ang pagbalaan sa iyang adlaw papahulay, usahay malimtan nato. Usahay po sa mga kabataan, sa mga anak, kusog ra kay mangayo sa Ginoo, pero wala nila gituman or wala nila respetuha ang ilang mga ginikanan. So mao ni ang pinakasad nga reality. Nga ang tao kusog mangayo, kusog mag-request, but when kung questionan ta sa Ginoo, unsa nga kasuguan ang imong gituman, so maglisod tag tubag mga igsunan. Ano man, kusog ra magita mangayo, pero wala tay tuman-tuman sa kasuguan. Man ang gusto sa Ginoo nga i-prevail ang kasuguan, mao lang ang imong mga pag-ampo dili niya tubagon. So asa na makita? Matthew 6:11, then 2 Thessalonians 3:10. 3 verse 10. Then, now, humanata sa atong pagpahinumdum maigsunan, nga atong nibalan, nga kung ang Ginoo gani mo tubag og dili, bot pasabot, na ay mga purpose ang Ginoo. Now, dili ta maigsunan. Then God says no will. Kanus aman motubag ang Ginoo og dili sa atong mga request or sa atong mga pagampo. Nara, my beloved brethren, when was God answer us no, when or what situation God can say to us no?
unsa nga mga sitwasyon or unsa nga mga senaryo nganong tubagon man dito sa Ginoo og dili. Nga pwede man ta oo lang kami dito tubag sa Ginoo. So mani magsunan. When God says no, sa dihang ang imong sala or ang sala naa sa imong kasing-kasing. Sin is in our hearts. In Psalm 66 verse 18. Brother and sister, God says no if the sin is in our hearts. Because, brother and sister, sometimes we can forget to confess our sin if it is small. Yan naman may sunan. Usahay, makalimot tag pangayo og pasaylo tungod sa kagamay sa atong sala. Siguro, nakay nalainan nga tao, o kana nga gamay nga sala, and that small or big sin that you commit, and if wala na nimo mapangayo ig pasaylo, that is the reason why God says no to you. For example, brother and sister, if there is one person that committed sin to you and he never asked for forgiveness, and then he comes to you and asks that he need the things to borrow, or kinahanglan na sa isa ka tawo maisunan sa imuha, kana nga tawa atong di man ha, kana nga tao na ay gamay nga sala nga wala siya makabalo nga nakasala di siya sa imuha, unya kana nga tao nga nakasala sa imuha niduol sa imuha, pag naa sa hangyoon maisunan unsa kay imong itubag, natural ang imong itubag dili. Pero man, naaman siya sala sa imuha. So, buot pasabot, kung nakay sala nga gamay kaayo, or sala nga dako, nga wala nimo mapangayag pasaylo, unya kana nga sala, naa pagyud sa imong kasing-kasing, kanan nimo nga request, dilian yun ka sa Ginoo. Then ikaduha magsunan, if God says no, kanus aman siya magsunod og no? If one attitude is unforgiving in Mark 11:24-26. Ang Dios moingon og dili if there is behavior that you cannot forgive. The question is, can you forgive someone but not forget the wrongdoing they have done to you? Manang panguntaan na magsunan. Moingon ba ka nga imo na siyang gipasaylo pero wala ka makalimot sa iyang gibuhat sa imuha? Dili na siya forgiveness or dili wala din nimo siya mapasaylo ni ana pagisunan. Unya maunay hilungdan nga tubagon ka sa Ginoo og dili sa imong mga request. Nga naman, there is one attitude is unforgiving. Naa ka isa ka tawo nga wala nimo mapasaylo or naglagot pagid gihapon ka sa yaha. The last one, mga kaigsunan, God says no when we ask without faith. Kung mangayo rata nga walay pagtuo sa Ginoo, ang tubag sa Ginoo dili. According sa James 1 verse 5 hangtod 7. My brother and sister, when God says no, when we keep asking but lack of faith, kulang sa ang atong pagtuo. So na inhitabuan ni magsunan sa kuha. When I was traveling alone, nag-travel ko. Pag-abot na ko sa unahan, nakasugat ko disgrasya. Then ihulong ko tungod kay gusto na ko siya tabangan. Then gi-ask ko niya nga, sir, basin pwede ko nimo mapasakay padulong ana nga lugar kay wala na ko'y sakyanan, ginaguba ang akong motor. So, nagkaistoryahan may sunan. Nangutana ko nga nung disgrasya siya o sa hinungdan. Then, niabot sa point nga nangutana siya sa kuha. Sir, unsa na imong course? Unsa na imong relihiyon?
Then I answer, I am Seventh-day Adventist. Then nag-school ako og theology sa SPC. Then ang iyang response ko salamat kayo sir, kay sa kadaghan nga ni agi nga motor, wala ko hunungi. Pero ikaw ra mo ini hunong sa akong atubangan. Unya imo kong gitabangan. Then pagkabalo niya nga theology ko, pastor, nag-school of pastor, nag-ask siya sa kuha, ang una niya nga pangutanan na ni, Pastor, nganong sa diha nga nag-travel ko, nag-ampo man unta ako, nga di ko madisgrasya. Pero pag abot na ako sa unahan, nganong nadisgrasya man yun ko. Mo na ang tubag niya sa kuha, ayang pangutanan sa kuha. Nga bisan nag-travel siya, nag-ampo, before niya lakaw. Pero pag abot sa unahan, nganong nadisgrasya pa man yun siya. So I answer, my brother and sister, ang akong gitubag mo ni, siguro, while nag-travel ka, although nag-ampo ka, nag-pray ka, hindi ka madisgrasya, balang sa Ginoo. Pero while nag-travel ka, ang imong unang-una, madisgrasya ka. Siguro wala kay salig sa imong kagalingon nga nag-drive, or wala sa kay salig sa imong giampuan. Kaya nga naman, sa imong pag-drive, naguna-huna ka, nga madisgrasya ka. Then gitubag ko niya, tama gid ka pastor. Kasi diha nga nag-ampo ko, pag-abot na ako sa unahan, ang awag yun ako na, basin madisgrasya ko. So, ana siya, nga tama ang imong tubag pastor. Yun ako, kana nga, giingnan po na ako siya, kana nga point, sa imong pag-drive, nga nag-una-una ka nga madisgrasya ka, wala kay pagtuo sa Ginoo nga imong giampuan. Lack of faith, mga kaigsman. Mo tong nahilom siya. Then naguna-una siya nga next time daw dapat tuuhan niya ang iyang giampo ug walaon niya ang mga negative while nag-drive. So in that moment kana nga situation may sunan makayon ko nga bisan pag nagbiyahe ka, nag-travel ka, unya nadisgrasya ka sa unahan bisan pag nag-ampo ka, is because wala kay pagtuo sa imuhang giampuan or naguna-una kag negative while nag-travel ka. Kaya according sa sinulat ni Ellen G. White, mga kaigsoonan, ang pagduha-duha nangayog tabang diha sa kaaway. That's why ang gusto sa Ginoo nga faith is kanang lig-on niya pagtuo mo yang gipangayo. So atong nabalaan karon magsunan, nga kung motubag gari ang Ginoo og dili sa tuwa, it's because nangayo ta nga walay pagtuo. So now, diri ta magsunan. Habang ta man, then my point sa akong experience is, how can God answer to your prayer if you yourself don't believe in your own prayer? No? So diri ta magsunan, those to whom God says no. Kang kinsa man siya, according sa Bible kang kinsa man siya, itubag og dili. Siguro na namoy nailhan, but akong na research, nga giingnan sa Ginoo og dili may sunan. Number 1, nga giingnan sa Ginoo og dili si Moses. Sa Deuteronomy 3:23-26, nga naman, nganong gitubag man sa Ginoo og dili si Moses. Kaya sa diha maigsunan, kaya abot na sila sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Gusto ni Moses nga makatamak or makasulod man lang siya didto sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Baton sa iyo sa Ginoo, Moses, dili na ka pwede makasulod didto. Diri ra kataman. Igo ra gid ka makatan-aw sa yuta nga gisaad sa imo. In that moment, my brother and sister, si Moses, kung aton tan-awon sa Biblia, wala makasulod sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Igo ra siya nakalantaw dito sa bukid. Unya, taod-taod, gibawian po siya kinabuhi sa Ginoo. Nganong wala man makasulod si Moses ato be? Nganong gidilian man siya sa Ginoo nga ano man siya kaning
kaning nitabang man siya sa buluhaton sa Ginoo. It's because, my brother and sister, remember, wala si Moses makasulod or wala na siya tuguti sa Ginoo makasulod. Gitubag siya og dili tungod kay ganuman naisala si Moses sa iyang kasing-kasing nga wala niya mapangayoig pasaylo ato nga time. Nasa sala mga igsoonal. Og kadto nga sala mao to ang hinungdan kung makabantay mo nga naay record